May mga tunog na hinding-hindi mo malilimutan. Ang unang tawa ng isang sanggol. Ang alon na humahalik sa dalampasigan. Ang paborito mong kanta sa radyo. Para sa akin, ang tunog na tumatak sa kaluluwa ko ay ang dahan-dahang pagsara ng zipper ng isang maleta. Isang mahaba, malamig, at walang katapusang tunog na para bang hinahati sa dalawa ang maliit naming apartment at ang buong mundo ko. Nakatayo lang ako sa may pintuan ng kwarto, nakasandal, yakap-yakap ang sarili. Pinagmamasdan ko si George. Bawat damit na tinitiklop niya at maingat na inilalagay sa loob ng itim na maleta ay parang isang piraso ng buhay naming dalawa na itinatabi na niya para kalimutan. Ang paborito niyang polo shirt na isinuot niya noong unang date namin. Ang t-shirt na may butas sa kilikili na lagi kong tinutukso sa kanya. Ang formal na damit na bigay ko noong Pasko. Lahat, ipinapasok niya roon na para bang mga lumang gamit na lang na kailangan ng iligpit. 5 taon. 5 taon kaming nagsama sa hirap at ginhawa. Sa mga panahong pansit canton lang ang kaya naming paghasyan, hanggang sa mga sandaling nakakaluwag-luwag na kami at kaya na naming kumain sa labas paminsan-minsan. 5 taon ng mga pangarap na sabay naming binuo, o iyon ang akala ko. George, basag ang boses ko. Halos hindi ko na makilala ang sarili kong tinig. Sigurado ka na ba talaga diyan? Hindi siya lumingon. Itinuloy niya lang ang pag-aayos ng sapatos sa gilid ng maleta. Ava, napag-usapan na natin to. Hindi, George. Hindi natin to napag-usapan, git ko, humakbang ako papalapit. Ikaw ang nagdesisyon. Ikaw ang nagplano. Tapos sinabi mo na lang sa akin na aalis ka, na parang nagpapaalam ka lang na bibili ng suka sa kanto. Doon lang siya tumigil at humarap sa akin. Nakita ko ang pagod sa mga mata niya, pero mayroon ding kislap, isang kislap ng pananabik para sa kinabukasang hindi ako kasama. Yun ang pinakamasakit. Hindi naman sa ganoon, Ava. This is a big opportunity. Once in a lifetime lang to dumadating, sabi niya. Ang tono niya ay parang ipinapaliwanag sa isang bata kung bakit hindi ito pwedeng kumain ng candy. Imagine, 2 taon lang ako sa Singapore. Pagbalik ko, may sapat na tayong ipon para makapagpatayo ng sarili nating bahay, para sa future natin. Future natin. Ang sarap pakinggan, pero ang lason pakinggan sa sitwasyon namin ngayon. Future natin. Umiling ako, isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ko. George, ang future ay binubuo araw-araw. Hindi yan hinihintay. Paano yung tayo ngayon? Itatapon na lang ba natin yon? Paano yung anibersaryo natin sa susunod na buwan? Yung Pasko? Yung bagong taon? Skype na lang ba yun lahat? Lumapit siya sa akin, sinubukang hawakan ang mga braso ko, pero umatras ako. Ang dating yakap na kanlungan ko ay parang hawla na ngayon. Ava, please understand. Para sa atin to, pakiusap niya. Magtiis lang tayo ng kaunti. Magtiis? Napasigaw na ako, hindi ko na napigilan ang galit at pait na nag-uumapaw sa dibdib ko. 5 taon na akong nagtitiis, George. Nagtiis ako noong halos wala tayong makain. Nagtiis ako noong kailangan kong mag-double job para lang masuportahan kita sa pag-aaral mo ng kung ano-anong certification. Akala ko, sabay nating inaabot yung mga pangarap. Pero ang totoo, yung pangarap mo lang pala ang tinutupad natin. At ngayon, sa pangarap mong yan, wala na pala akong pwesto. Napahila mo siya sa mukha, bakas ang frustrasyon. Hindi mo naiintindihan, Ava. Masyado kang makitid mag-isip. Yun na iyon. Ang mga salitang tumaga sa puso ko. Makitid mag-isip. Ako pa. Ako na isinakripisyo ang sarili kong mga plano para lang sa kanya. Ako na kinalimutan ang kursong gusto kong tapusin dahil kailangan niyang unahin. Ako pa ngayon ang makitid mag-isip. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, sa mga matang minsan kong minahal ng higit pa sa buhay ko. Ngayon, mga mata na lang sila ng isang estranghero. Siguro nga, sabi ko, ang boses ko'y biglang naging kalmado at malamig. Nakakagulat. Makitid nga siguro ang isip ko, George. Kasi para sa akin, ang pangarap hindi dapat nang iiwan. Ang pangarap dapat kasama ka. At sa lahat ng plano mo, sa lahat ng blueprint ng maganda mong kinabukasan ni minsan,
hindi mo ako tinanong kung saan ko gustong ilagay yung pwesto ko. Ikaw na ang nagdesisyon na maiiwan ako. Tumalikod ako at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina, kumuha ng baso at nagsali ng tubig. Nanginginig ang mga kamay ko. Narinig ko ang pagsara ng zipper. Tapos na. Iyon na ang hudyat. Lumabas siya ng kwarto, hila-hila ang maleta. Tumigil siya sa harap ko. May lungkot sa mga mata niya, pero hindi pagsisisi. Ava, babalik ako, pangako niya. Hintayin mo ko. Hindi ako sumagot. Itinaas ko lang ang baso at uminom ng tubig, kahit pakiramdam ko'y buhangin ang dumadaloy sa lalamunan ko. Mag-iingat ka, yun lang ang lumabas sa bibig ko. Walang emosyon. Walang pakiusap. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Siguro, inaasahan niyang magmamakaawa ako, iiyak, yayakapin siya at pipigilan. Pero pagod na ako. Pagod na ang puso kong laging umaasa at laging nasasaktan. Nagbuntong hininga siya, tumango at tumalikod. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang paghila niya ng maleta palabas, at ang dahan-dahang pagsara nito. Click! Sa isang iglap, ang apartment na puno ng tawanan at pangarap ay naging isang malaking kahon ng katahimikan. Napaupo ako sa sahig, doon mismo sa kinatatayuan ko. At doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Humagulgol ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Galit sa kanya. Galit sa sarili ko. Galit sa pag-ibig na akala ko'y panghabang buhay, pero isa lang palang pansamantalang hintuan para sa kanya. Wala akong lugar sa mga plano mo, bulong ko sa hangin, paulit-ulit, hanggang sa mawalan na ng kahulugan ang mga salita. Lumipas ang isang linggo na parang isang taon. Bawat sulok ng apartment ay may alaala niya. Ang amoy ng kape niya sa umaga. Ang pwesto niya sa sofa. Ang baso niyang laging naiiwan sa tabi ng lababo. Para akong multo sa sarili kong bahay, gumagalaw pero walang buhay. Sa trabaho, tulala ako. Paulit-ulit akong nagkakamali sa mga order, napapagalitan ng manager ko, pero wala akong maramdaman. Manhid. Pero may kakaiba akong nararamdaman sa katawan ko. Isang linggo na akong nahihilo. Lagi akong nasusuka tuwing umaga, akala ko'y dahil lang sa stress at sa hindi pagkain ng maayos. Ang sabi ng katrabaho ko, baka may trangkaso lang ako. Pero iba ang kutob ko. Iba ang pakiramdam. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa isang butika. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot sa parmasyutiko ang bayad para sa isang maliit na kahon. Itinago ko ito sa ilalim ng bag ko na para bang isang kontrabando. Pagdating sa apartment, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Dumiretso ako sa banyo, nanginginig habang binabasa ang instructions. Ang puso ko'y kumakabog ng napakabilis, na para bang gusto nitong kumawala sa dibdib ko. Bawat segundo ng paghihintay ay isang walang katapusang pagdurusa. Pagkatapos ng 3 minuto, dahan-dahan kong kinuha ang maliit na puting stick mula sa ibabaw ng lababo. 2 linya. Malinaw na malinaw. Hindi malabo. Hindi isang anino lang. 2 linyang kulay rosas. Positibo. Napahawak ako sa pader para suportahan ang sarili ko. Nanlalambot ang mga tuhod ko. Ang hangin ay tila naubos sa maliit na banyo. Buntis ako. Ang unang pumasok sa isip ko ay hindi tuwa o pananabik, kundi takot. Isang napakalaking takot na bumalot sa buong pagkatao ko. Paano na? Anong gagawin ko? Napasalampak ako sa malamig na sahig ng banyo, hawak-hawak ang pregnancy test na para bang iyon ang hatol sa aking kamatayan. Umiyak na naman ako, pero iba na ang iyak na ito. Hindi na ito iyak ng pusong sawi. Ito ay iyak ng isang babaeng biglang dinala sa sangandaan ng buhay, mag-isa, at walang kamuwang-muwang kung aling daan ang tatahakin. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Dapat ba niyang malaman? Agad na sumagi sa isip ko ang mukha ni George, ang kanyang determinasyon, ang kanyang mga pangarap sa Singapore, ang mga salita niyang masyado kang makitid mag-isip. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon, anong iisipin niya? Na ginagamit ko ang bata para pigilan siya. Para itali siya sa akin. Na isa itong bitag. Ang galit ay muling pumalit sa takot. Hindi. Hindi ko hahayaang isipin niya yon.
Hindi ko hahayaang tingnan niya ang anak ko bilang isang pagkakamali o isang hadlang sa kanyang mga pangarap. Itong nasa sinapupunan ko. Hindi na lang ito tungkol sa akin at kay George. Tungkol na ito sa amin ng anak ko. Pinunasan ko ang aking mga luha. Dahan-dahan akong tumayo, humarap sa salamin. Tiningnan ko ang sarili kong refleksyon, isang babaeng wasak, pero sa likod ng mga luhang iyon, may sumisibol na bagong lakas. Isang lakas na hindi ko alam na mayroon pala ako. Ang lakas ng isang ina. Sa kabilang dako ng mundo, sa loob ng isang eroplanong bakal na lumilipad patawid sa mga ulap, nakadungaw sa bintana si George. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Maynila ay parang mga bituin na unti-unting lumiliit at naglalaho. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Excited siya. Sa wakas, abot kamay na niya ang pangarap niya. Isang bagong simula. Isang mas magandang buhay. Naisip niya si Ava. Alam niyang nasaktan niya ito. Pero para sa kanya, ito ang tamang desisyon. Babalik din siya. Babalikan niya ito at ipapakita sa kanyang sulit ang lahat ng sakripisyo. Magiging maayos din ang lahat. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata, ninamnam ang simula ng kanyang tagumpay. Wala siyang kamalay-malay. Wala siyang kaalam-alam na sa pag-alis niya, hindi lang isang pusong sugatan ang iniwan niya, kundi isang buhay na nagsisimula pa lang. 6 na taon. 6 na taon na ang lumipas. Sapat na panahon para maghilom ang ilang sugat, pero hindi sapat para tuluyang makalimot. Sapat na panahon para magtayo ng mga pader sa paligid ng puso mo, at sapat na panahon para masanay na sa buhay na hindi mo naman pinangarap, pero kailangan mong yakapin. Ang amoy ng alak, usok ng sigarilyo, at pinaghalong pabango ng mga parokyano, ito na ang bagong amoy ng gabi ko. Dito sa Alon Bar, isang maliit na inuman sa dulo ng bayan ng San Felino, ako na si Emmy. Hindi Ava. Si Ava, matagal ko nang iniwan sa Maynila, kasama ng mga basag na pangarap at ng lalaking nang iwan sa kanya. Emay, isa pang red horse, sigaw ng isang lalaking may bigot mula sa mesang nasa sulok. Opo, Kuya Romy. Sandali lang po, sagot ko, kasabay ng isang pilit na ngiti. Kinuha ko ang boat mula sa cooler, binuksan ito gamit ang opener na nakasabit sa aking bewang, at inilagay sa tray. Ang bawat galaw ko ay sanay na, halos mekanikal na. Ang paghalo ng cocktail, pagpunas ng baso, pagbilang ng sukli. Ito ang sayaw na ginagawa ko gabi-gabi para mabuhay. Para sa kanya. Lumingon ako sa isang hilera ng mga upuan sa dulo ng bar counter, kung saan may maliit na espasyong hindi gaanong napapansin ng mga customer. Doon, sa 2 bar stool na pinagdikit, mahimbing na natutulog ang mundo ko. Si Sofia. Ang aking 5 taong gulang na anghel. Ang buhok niyang kulot ay bahagyang nakatabing sa kanyang pisngi, ang mga labi niya ay bahagyang nakaawang. Kahit sa gitna ng ingay ng jukebox at tawanan ng mga lasing, nakakahanap siya ng kapayapaan sa kanyang pagtulog. Isang kakayahang sana ay mayroon din ako. Hinubad ko ang aking manipis na denim jacket at maingat na ikinumot sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang buhok at sa isang saglit, nawala ang ingay, ang amoy ng alak, ang pagod. Sa isang saglit, kaming 2 lang. Mama ni. Ungol niya sa kanyang pagtulog. Uwi na tayo. Isang mainit na likido ang kumawala sa aking mga mata, pero mabilis ko itong pinunasan bago pa may makakita. Malapit na, anak, bulong ko, kahit alam kong hindi niya ako naririnig. Konting tiis na lang. Pagtitiis. Iyon ang naging kakambal ko sa loob ng 6 na taon. Ang pagtitiis habang dinadala ko siya sa aking sinapupunan, mag-isa. Ang pagtitiis sa pangungutya ng iilang nakakaalam na isa akong dalagang ina sa probinsyang ito. Ang pagtitiis sa pagod ng maghapong pagtatrabaho sa isang maliit na karinderya at gabi-gabing pagpupuyat dito sa bar. Pero sa tuwing titingnan ko si Sofia, sa tuwing yayakapin niya ako sa umaga at sasabihing I love you, Mama, alam kong lahat ng pagtitiis ay sulit. Siya ang pangarap na hindi ko alam na kailangan ko pala. Siya ang dahilan kung bakit kahit gaano kabigat, bumabangon ako araw-araw. Emmy, yung order ko. Napabalik ako sa realidad. Parating na po. Iniwan ko ang natutulog kong anak at bumalik sa aking pwesto sa likod ng bar. Isang ina sa umaga, isang bartender sa gabi. Ito ang buhay ko.
Isang sikretong maingat kong itinatago sa maliit na bayang ito. Sa Maynila, sa isang mamahaling restaurant kung saan ang mga ilaw ay kasingkinang ng mga alahas ng mga kumakain dito, nakaupo si George sa harap ng isang babaeng perpekto. Si Katrina. Maganda, matalino, at nagmula sa isang pamilyang kasing yaman at impluwensyal ng pamilya niya ngayon. Siya ang babaeng ipinagkasundo sa kanya, isang perpektong unyon para sa kanilang mga negosyo. Siya ang babaeng dapat niyang pakasalan. George, darling, sabi ni Katrina, habang dahan-dahang umiikot ang daliri sa bibig ng kanyang wine glass. His parents were asking again. Kailan ba talaga natin isi-set ang final date ng kasal? Everything's been planned for months. The venue, the guest list. It's just the date. Tumingin si George sa labas ng bintana, sa mga naglalakihang gusali at nagliliwanag na billboards ng syudad. Mga gusaling siya mismo ang isa sa mga nagmamay-ari. Yon. Ito ang pangarap niya. Ang tagumpay na pinaghirapan niya sa Singapore. Sihi ng sarili niyang kumpanya. Limpak-limpak na salapi. Isang magandang fiance. Nasa kanya na ang lahat. Pero bakit pakiramdam niya may kulang? Isang malaking butas sa kanyang dibdib na hindi kayang punan ng kahit anong yaman o tagumpay. George! Are you listening? Untag ni Katrina, medyo irritable na. Huminga ng malalim si George at sa wakas ay tumingin sa mga mata ng babaeng kaharap niya. Katrina T. Panimula niya, ang boses niya ay mababa at seryoso. I can't. Kumunot ang noo ni Katrina. You can't what? You can't decide on a date. It's not that hard, George. No, umiling si George. I can't do this. I can't marry you. Parang bombang sumabog sa gitna ng kanilang mesa ang mga salitang iyon. Nanlaki ang mga mata ni Katrina, ang perpektong poise niya ay biglang naglaho. What? Are you joking? Halos pabulong na sabi niya, halatang nagpipigil ng galit. After all this time. After everything our families have invested. This has nothing to do with them. This is about me, sabi ni George, hinilot ang kanyang sentido. I feel like a fraud, Katrina. I have everything he ever wanted, but I'm not happy. I feel empty. There's something missing, and I can't pretend anymore. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Katrina. Something missing. George, we have everything. What more could you possibly want? Hindi makasagot si George. Dahil kahit siya, hindi niya alam. Ang alam niya lang, tuwing gabi bago siya matulog, may isang mukha siyang naaalala. Isang mukha na 6 na taon na niyang hindi nakikita, pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Ava. Ang mga luhang hindi niya pinansin. Ang pangakong binitiwan niya. Babalik ako. Bumalik nga siya, 2 taon ang nakalipas, tulad ng ipinangako niya. Pero wala na si Ava sa apartment nila. Naglaho na parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Tinanong niya ang mga kaibigan, ang mga dating katrabaho. Walang nakapagsabi. Para siyang kinain ng lupa. Sa una, nagalit siya. Pagkatapos, nalungkot. At habang lumilipas ang panahon, ibinaon na lang niya ang alaala, pilit na kinumbinsi ang sarili na marahil, iyon na talaga ang katapusan. Pero hindi pala. I'm sorry, Katrina, sabi ni George, tumayo siya. I need to figure things out. I need to find peace. And I can't do that if I'm tied to a life I don't truly want. Iniwan niyang nakatulala si Katrina sa gitna ng mamahaling restaurant. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho ng walang patutunguhan. Nilisan niya ang magarbong kondominium, ang abalang syudad, ang buhay na maingat niyang binuo. Nagmaneho lang siya ng nagmaneho, papalayo sa Maynila, papalayo sa lahat. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang gusto niya lang ay makarating sa isang lugar kung saan hindi siya si George Alcantara, Isang lugar kung saan pwede siyang maging siya lang. Gabi na nang mapadpad siya sa isang maliit at tahimik na bayan. Ang mga kalsada ay hindi sementado lahat. Ang mga ilaw sa poste ay madilaw at matamlay. San Felino! Nabasa niya sa arko sa pasukan ng bayan. Nakaramdam siya ng uhaw at pagod. Sa dulo ng isang kalsada,
may nakita siyang isang maliit na bar na may sign na kahoy, Alon Bar. May ilang tricycle na nakaparada sa labas. Mula sa loob, naririnig niya ang tunog ng isang lumang kanta ni Ray Valera. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang tabi, na halatang hindi bagay sa lugar na iyon. Pumasok siya sa loob. Madilim. Amoy alak at luma. Simple. Umupo siya sa bar counter sa isang bakanting silya. Hindi niya pinansin ang bartender na abala sa pagpupunas ng mga baso. Ang gusto niya lang ay isang inuming makakatulong sa kanya na makalimot kahit panandalian lang. Miss, tawag niya, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Bigyan mo ko ng pinakamatapang mong alak. Narinig niya ang pagtigil sa pagpupunas. Naramdaman niya ang paglapit nito. Anong gusto niyo, sir? Brandy? Whiskey? Isang boses. Isang pamilyar na boses na matagal na niyang hindi naririnig, pero hindi niya kailanman nalimutan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na pagod at puno ng kalituhan, ay sinalubong ng isang pares ng mga matang gulat na gulat, puno ng takot, at may bakas ng galit na 6 na taon nang itinatago. Ang babaeng nasa likod ng bar. Ang babaeng nakasuot ng simpleng t-shirt at denim jacket. Ang babaeng tinawag niyang Miss. Napanganga si George. Ang buong mundo niya ay huminto. Ava. Ang oras ay tila nagyelo sa loob ng Alon Bar. Ang kantang Maging Sino Ka Man, mula sa jukebox, ang tawanan mula sa mesa ni Kuya Romy, ang tunog ng mga bolang nagbabanggaan sa bilyaran, lahat ay biglang naging isang malayong ugong, isang walang kahulugang ingay sa aking pandinig. Ang tanging totoo, ang tanging malinaw, ay ang mukha ng lalaking 6 na taon kong sinubukang ibaon sa limot, ngunit ngayon ay nakaupo sa harap ko, ilang pulgada lang ang layo. George. Mas nagkakaedad, pero sa paraang nagdagdag lang sa kanyang dating kagwapuhan. May mga guhit na sa gilid ng kanyang mga mata, pero mas naging matalim at seryoso ang dating ng mga ito. Ang dati niyang simpleng suot ay napalitan ng isang mamahaling polo shirt na kahit bahagyang lukot dahil sa bayahe ay sumisigaw ng karangyaan. Ang buhok niya ay mas maikli at mas maayos ang gupit. Nagbago siya. Siya na ang sisi. Siya na ang tagumpay. At heto ako. Si Emay, ang bartender. Nakasuot ng kupas na t-shirt, amoy pinaghalong pawis at alak, na ang tanging yaman ay ang natutulog na bata sa dulo ng bar. Ava, ulit niya, ang boses niya ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Para siyang nakakita ng multo. Siguro nga, para sa kanya, isa na lang akong multo mula sa nakaraan. Isang kabanatang matagal na niyang isinara. Ang unang bumuhos sa sistema ko ay hindi lungkot o pananabik, kundi gulat. Isang matinding gulat na halos magpatumba sa akin, na agad sinundan ng nakakaparalisang takot. Si Sofia. Ang pangalan niya ay umalinggaw sa isip ko na parang isang alarma. Takot na baka lumingon siya at makita ang anak ko. Takot na baka manatili siya dito at tuklasin ang lahat. Takot na baka sirain niya ang munting mundong maingat kong binuo para sa aming dalawa. Ang instinct ko ay tumakbo. Magtago. Itanggi. Mabilis akong tumalikod, nagkunwaring may inaayos na bote sa estante. Ang mga kamay ko'y nanginginig. Pasensya na, sir, sabi ko, pinipilit kong gawing formal at walang bahid ng anumang emosyon ang boses ko, kahit ang puso ko'y parang hinahampas sa loob ng dibdib ko. Nagkakamali po yata kayo ng tao. Emmy po ang pangalan ko. Narinig ko siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Naramdaman ko ang paglapit niya sa bar counter. Ang kanyang presensya ay mabigat, nakakasakal. Hindi ako pwedeng magkamali, git niya, ang boses niya ay mas malapit na ngayon. Ava, ako to, si George. Nagpanting ang tenga ko sa pangalan niya. Ang pangalang minsan ay musika sa aking pandinig, ngayon ay parang isang sumpa. Hindi ko na kaya. Kailangan kong umalis. Kailangan kong makalayo sa kanya. Excuse me lang po, sabi ko nang hindi lumilingon, nagmamadaling lumabas mula sa likod ng counter. Kukuha lang ako ng stock sa likod. Naglakad ako ng mabilis, halos takbuhin ko na ang pasilyo, patungo sa stock room sa likuran ng bar. Bawat hakbang ko ay isang dasal na sana ihayaan na niya ako, na sana iisipin na lang niyang nagkamali siya ng tao at umalis na. Pero ang pag-asa ay isang luho na hindi ko na kayang bayaran.
Pagpasok ko sa madilim at masikip na stockroom, isinandal ko ang likod ko sa pinto at sinubukang habulin ang aking hininga. Dito, sa amoy ng lumang kahoy at alak, sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Hinga, Ava. Hinga. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi niya pwedeng masira to. Ngunit bago ko pa man maibalik ang tibay sa aking mga tuhod, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran ko. Napapitlag ako at napaharap at doon, nakatayo siya sa may pintuan, ang liwanag mula sa bar ay lumilikha ng anino sa kanyang mukha. Ava, sabi niya, ang boses niya ay halong pagkalito at pakiusap. Bakit ka nagtatago sa akin? 6 na taon kitang hinanap. Hinahanap. Ang mga salitang yon ang nagsilbing mitsa. Ang lahat ng galit, pait, at hinanakit na kinimkim ko sa loob ng 6 na mahahabang taon ay biglang sumabog. Ang pagod sa mag-isang pagbubuntis, ang takot sa panganganak, ang hirap ng pagpapalaki kay Sofia ng walang katuwang, ang kahihiyan, ang sakripisyo, lahat ay nag-init at umakyat mula sa dibdib ko patungo sa aking palad. Iyahe! Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ay umalingaw sa maliit na kwarto, mas malakas pa sa anumang ingay mula sa labas. Napahawak siya sa kanyang pisngi, ang mga mata niya inanlalaki sa gulat. Hindi niya ito inaasahan. Anong para saan iyon? Tanong niya, bakas ang sakit hindi lang sa pisngi, kundi sa kanyang boses. Para saan? Sigaw ko, at sa wakas, bumigay na ang lahat ng pagpipigil ko. Ang mga luha ng galit ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Para iyan sa 6 na taon, George. 6 na taon na wala ka. 6 na taon na iniwan mo kong parang basahan. At ngayon, bigla ka na lang susulpot dito na parang kabute at magtatanong na parang ikaw pa ang may karapatan. Umiling siya, sinubukang lumapit. Hindi mo naiintindihan, Ava. Bumalik ako. Pagkatapos ng 2 taon, bumalik ako, pero wala ka na. Hinanap kita. Hinanap, isang mapaklang tawa ang kumawala sa akin. Para ano? Para ipagyabang sa akin iyang mamahalin mong damit at ang tagumpay mo? Para ipamukha sa akin na tama ka at ako, tong makitid ang utak na naiwan dito sa lupa habang ikaw lumilipad na sa taas. Hindi ko kailangan ng awa mo, George. At lalong hindi kita kailangan sa buhay ko. Bawat salita ay may kasamang kirot, pero kailangan kong sabihin. Kailangan kong itayo ang pader na ito ng mas mataas, mas matibay. Kailangan ko siyang itaboy palayo, bago pa mahuli ang lahat. Wala kang karapatang magpakita rito, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig sa tindi ng emosyon. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Wala kang alam sa kung paano ko binuo ulit ang sarili ko mula sa pagkakawasa. Kaya please lang, itinuro ko ang pinto. Umalis ka na. Bumalik ka sa maganda mong mundo at iwanan mo na kami sa tahimik naming buhay. Natigilan siya sa salitang kami. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, isang kislap ng pagtatanong. Pero mabilis din iyong nawala, napalitan ng sakit na dulot ng aking mga salita. Hindi siya umimik. Tinitigan niya lang ako ng matagal, na para bang sinusubukan niyang hanapin ang babaeng minahal niya sa likod ng galit na nakikita niya ngayon. Pagkatapos ng ilang sandaling parang walang katapusan, dahan-dahan siyang tumango, tumalikod, at lumabas ng stockroom, isinara ang pinto sa kanyang pag-alis. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, doon na bumigay ang aking mga tuhod. Napasandal ako sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang tapang na ipinakita ko kanina ay biglang naglaho na parang bula. Ibinuhos ko ang lahat. Humagulgol ako ng walang tunog, tinatakpan ang aking bibig para pigilan ang anumang hikbi na maaaring marinig sa labas. Umiyak ako para sa 6 na taon ng pag-iisa. Umiyak ako para sa babaeng minsan ay nangarap kasama niya. Umiyak ako dahil sa takot na bumabalot sa puso ko ngayon. Paano kung hindi siya umalis? Paano kung manatili siya? Paano kung makita niya si Sofia? Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Tumayo ako. Hindi ito ang oras para maging mahina. May isang batang naghihintay sa akin sa labas. Isang batang umaasa sa akin. Huminga ako ng malalim, inayos ang sarili at lumabas ng stockroom. Naglakad ako pabalik na may bigat sa bawat hakbang, ang puso ko'y bumibigat sa bawat paglapit ko sa bar. Ang isip ko'y nag-uunahan sa mga posibleng mangyari. Nandoon pa kaya siya? Umuwi na kaya siya?
Pagdating ko sa likod ng counter, iginala ko ang aking paningin. Ang upuan kung saan siya nakaupo kanina ay bakante na. Wala na siya. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa akin, pero may kasama itong kakatuwang kirot. Parang may isang bahagi sa akin na umasang nandoon pa rin siya, na hindi siya basta-basta susuko. Ngunit mabilis kong iwinaksi ang isiping iyon. Ito ang mas mabuti. Ito ang tama. May, okay ka lang ba? Tanong ni Aling Nita, ang may-ari ng bar na kasalukuyang nag-aabot ng beer sa isang customer. Namutla ka ata. Siya nga pala, yung gwapong customer kanina, nag-iwan ng bayad. Sobra pa nga. Sabi niya, keep the change daw. Sino ba iyon? Taga Maynila, no? Ang ganda ng kotse sa labas, eh. Pilit akong ngumiti. Hindi ko po kilala, Nay. Baka napadaan lang. Bumalik ako sa aking pwesto, sa pagpupunas ng baso, sa paghahalo ng inumin. Sinubukan kong ibalik ang sarili ko sa normal na takbo ng gabi. Ngunit ang isip ko'y wala na roon. Lipad. Ang mga kamay ko'y gumagalaw, pero ang diwa ko'y nasa lalaking umalis na. Ang bawat pagbukas ng pinto ng bar ay nagpapatindig ng aking mga balahibo sa takot na baka siya ang pumasok. Ang bawat anino sa labas ay nagpapakabog sa aking dibdib. Ang katahimikan na idinulot ng kanyang pag-alis ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay kanina. Nang mag-alas 12, nagsimula ng mag-uwian ang mga tao. Nilapitan ko si Sofia, na himbing pa rin. Dahan-dahan ko siyang ginising. Anak, gising na. Uwi na tayo, bulong ko. Nagmulat siya ng mga mata, kinusot-kusot ito gamit ang maliit niyang kamao. Okay, mama. Binuhat ko siya. Isinukbit ang kanyang maliit na school bag sa aking balikat. Ang kanyang ulo ay sumandal sa aking dibdib, ang mainit niyang hininga ay tumatama sa aking leeg. Ito ang aking lakas. Ito ang aking mundo. Walang sinuman ang pwedeng sumira nito. Nagpaalam kami kay Aling Nita at lumabas ng bar. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa amin. Habang naglalakad kami sa tahimik na kalsada patungo sa maliit na bahay na inuupahan namin, hindi ko maiwasang lumingon sa aking likuran. Walang mamahaling kotse. Walang anino ni George. Nakahinga ako ng maluwag. Siguro nga, umalis na siya. Siguro, naintindihan na niya. Siguro, tapos na talaga. Ngunit sa ilalim ng buwang bilog, sa isang madilim na eskinita, hindi kalayuan sa Alon Bar, nakatayo si George sa tabi ng kanyang kotse. Hindi siya umalis. Hindi niya kayang umalis. Pinagmamasdan niya mula sa malayo ang mag-inang naglalakad. Ang babaeng sinaktan niya, na ngayon ay buhat-buhat ang isang bata. Sino yung bata? Tanong niya sa sarili. Kapatid niya kaya? Pamangkin? Pero habang pinagmamasdan niya ang liit ng bata sa mga bisig ni Ava, isang kakatuwang damdamin ang gumapang sa kanyang sistema. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang paraan ng pagbuhat ni Ava dito, puno ng pag-iingat, ng pagmamahal na tila ba ang bata ang sentro ng kanyang mundo. Ang paraan ng pagsandal ng bata kay Ava, puno ng tiwala at kapanatagan. Hindi iyon kilos ng isang ate o tiya lang. Iyon ay kilos ng isang ina. Isang ina. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Mabilis niyang kinwenta sa kanyang isipan. 6 na taon. 6 na taon silang hindi nagkita. Ang bata ay mukhang nasa 5 o 6 na taong gulang. Ang mga numero ay umikot sa kanyang ulo, nagbabanggaan, hanggang sa bumuo ito ng isang konklusyong napakasakit at nakakagulat, kaya't napahawak siya sa pinto ng kanyang kotse para suportahan ang sarili. Hindi kaya anak niya si Ava? Imposible, sabi ng isang bahagi ng kanyang isipan. Malalaman ko dapat. Sasabihin niya dapat. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nakakakilala sa nasaktang orgulyo at tibay ng loob ni Ava, ay bumulong ng ibang sagot. Tandaan mo kung paano mo siya iniwan. Tandaan mo ang sinabi mo sa kanya. Bakit niya sasabihin sa'yo? Ang hangin ay tila naging mas malamig. Ang tahimik na gabi ng San Felino ay biglang napuno ng mga tanong na walang kasagutan. Ang sakit ng sampal ni Ava kanina ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagdududang unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao.
Pinanood niya silang mag-ina na lumiko sa isang maliit na kalye hanggang sa tuluyan na silang maglaho sa dilim. Naiwan siyang mag-isa, nakatayo sa tabi ng kanyang mamahaling sasakyan na ngayon ay parang walang silbi. Ang lahat ng yaman at tagumpay na ipinagmamalaki niya ay biglang nawala ng halaga. Isang babae mula sa kanyang nakaraan. Isang bartender na puno ng galit. At isang bata na maaaring sagot sa lahat ng kanyang katanungan. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng kapayapaan. Ngayon, isa na itong paghahanap ng katotohanan. At alam ni George, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi siya aalis ng San Felino hanggat hindi niya ito nalalaman. Hindi na niya kayang tumalikod ulit. Hindi na ngayon. Kinabukasan, hindi umalis si George. Ang mamahaling kotse ay nanatiling nakaparada sa tapat ng nag-iisang munting pensyon sa bayan ng San Felino, ang T. Villa Estrella, na ang pangalan ay mas magarbo pa kaysa sa itsura. Nag-check-in siya bago pa man sumikat ang araw, kumuha ng kwartong nakaharap sa kalsada, isang kwartong may bintanang magsisilbing kanyang mata sa mundong bigla niyang gustong angkinin ulit. Hindi siya nakatulog. Ang sampal ni Ava ay masakit pa rin sa kanyang pisngi, pero mas masakit ang mga tanong na iniwan nito sa kanyang isipan. Sino ang batang iyon? Paulit-ulit na tanong. Isang tanong na kailangan niyang masagot. Hindi na niya pwedeng basta-basta lapitan si Ava. Ang pader na itinayo nito sa pagitan nila ay mas matibay pa sa pader ng Intramuros. Kung susugod siya ulit, lalo lang itong magmamatigas. Kailangan niya ng ibang paraan. Kailangan niyang magmasid. Maghintay. Matuto. Bandang 3:00 ng hapon, habang ang araw ay nagsisimula ng bumaba at ang init ay medyo nababawasan, nakita niya ang unang senyales ng buhay sa kalsada. Mula sa kanyang bintana, pinanood niya ang mga ina na naglalabasan sa kani-kanilang mga bahay, nag-aabang sa gilid ng daan. Ilang sandali pa, isang dilaw na school service van ang dahan-dahang pumasok sa kanilang kalye. Agad na tumibok ng mabilis ang puso ni George. Kinuha niya ang kanyang cellphone, kunwari may tinitingnan, pero ang totoo'y ginagamit niya ang madilim na screen nito bilang salamin para masilip ang mga nangyayari sa labas ng hindi gaanong kahalata. Pero hindi niya natiis. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, sumilip sa siwang ng kortina, ang hininga niya ay halos mapigil. Isa-isang bumaba ang mga bata mula sa van, sinalubong ng kani-kanilang mga nanay o yaya. Mga tawanan, mga kwentuhan tungkol sa nangyari sa eskwela. Isang eksenang napaka-ordinaryo, pero para kay George, para itong isang pelikulang suspense. At doon, sa huli, bumaba siya. Isang batang babae na may kulot na buhok na itim, tulad ng buhok ni Ava. Nakasuot ito ng unipormeng puti at asul, may daladalang pink na bag na mailarawan ng isang prinsesa. Umiti ito nang makita ang babaeng nag-aabang sa kanya sa kabilang kalsada. Si Ava. Pero hindi ang pagkakahawig ng bata, kay Ava ang nagpatigil sa paghinga ni George. Kundi ang mga mata nito. Ang hugis. Ang paraan ng pagkurba nito kapag bumingiti. At lalo na ang munting gatla sa baba nito, isang maliit na biyak na tanging sa pamilyang Alcantara lang niya nakikita. Isang biyak na nasa baba niya mismo. Parang sinuntok si George sa sikmura. Ang hangin ay tuluyang naubos sa kanyang baga. Lahat ng pagdududa kagabi ay nagkatotoo sa isang iglap. Walang duda. Hindi pwedeng maging coincidence lang. Ang batang iyon. Nakita niya si Ava na lumuhod para magpantay sila ng bata. Hinaplos nito ang pisngi ng anak, inayos ang gusot na kwelyo ng uniforme. Ang pagod at puyat na bartender kagabi ay naglaho. Ang nasa harap niya ngayon ay isang ina na ang buong mundo ay umiikot sa maliit na nilalang na iyon. Ang ngiti ni Ava ay totoo, walang halong kaplastikan, isang ngiting hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. How school, did I love, narinig ni George ang malambing na boses ni Ava, dala ng hangin patungo sa kanyang bintana. It was fun, Mama. We painted today, masiglang sagot ng bata, itinaas ang isang pirasong papel na may mga guhit na iba-ibang kulay. Mama! Ang salitang iyon ang pinal na kumumpirma sa lahat. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng isang katotohanan na hindi na niya matatakasan. May anak ako. Isang anak na hindi niya alam na nabubuhay pala. Isang anak na hindi niya nasilayan noong isinilang. Isang anak na hindi niya nakargang umiiyak, hindi niya narinig ang unang tawa, hindi niya nakitang gumapang at maglakad.
6 na taon ng buhay ng sarili niyang anak ang ninakaw sa kanya. Isang matinding galit ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib, pero agad itong nahaluan ng isang matinding kirot. Paano niya sisisihin si Ava? Siya ang nang-iwan. Siya ang umalis. Siya ang pumili ng pangarap kaysa sa kanila. Pinanood niya lang silang mag-ina na magkahawak kamay na naglalakad palayo. Ang bawat hakbang nila palayo ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang puso. Sa sumunod na mga araw, naging anino si George. Nalaman niya ang pangalan ng bata, Sofia. Nalaman niya ang araw-araw na routine nila. Sa umaga, hahatid ni Ava si Sofia sa sakayan ng school service. Pagkatapos, magtatrabaho si Ava sa isang karinderya sa palengke hanggang hapon. Susunduin niya si Sofia, at sa gabi, magtatrabaho siya sa Alon Bar habang si Sofia ay natutulog sa isang sulok. Isang araw, hindi na natiis ni George. Kailangan niyang makalapit. Hapon iyon, at naglalakad ang mag-ina pauwi mula sa pag-aabang ng school service. Nagkunwari siyang naglalakad din sa kabilang panig ng kalsada. Sinadya niyang mapadaan sa kanila ng malapitan. Mama, bakit po siya laging nakatitig sa akin? Narinig ni George ang inosenteng tanong ni Sofia. Ang tinig nito ay parang maliliit na kampanang tumunog sa kanyang pandinig. Napahinto si George sa kanyang paglalakad. Agad na hinila ni Ava si Sofia papalapit sa kanya, ang katawan niya ay naging parang isang pananggalang. Tumingin siya ng masama kay George, isang tingin na puno ng babala. Huwag mo siyang pansinin, anak. Tara na, mabilis na sabi ni Ava, at halos kinalagkad na si Sofia palayo. Ang inosenteng tanong ng bata at ang mabagsik na reaksyon ni Ava ay sapat na para kay George. Hindi na niya kailangan ng kumpirmasyon. Alam na niya. Pero ang pagkaalam ay hindi sapat. Isang hapon, habang pauwi na naman ang mag-ina, sinadya ng tadhana na malaglag ang papel na hawak-hawak ni Sofia. Tinangay ito ng hangin at lumapag malapit sa paanan ni George, na nagmamasid na naman mula sa malayo. Mabilis niya itong pinulot bago pa makalapit si Ava. Isa itong drawing. Isang family portrait na gawa ng isang bata. May 3 stick figures. Ang isa ay babae, mahaba ang buhok, na may nakasulat na Mama sa itaas. Sa tabi nito ay isang maliit na babae na may nakasulat na Sofia. At sa kabilang tabi, may isang lalaking mas malaki. Walang mukha. Walang pangalan. Isang malaking question mark lang ang nakalagay sa itaas ng ulo nito. Tumingin si George mula sa papel patungo kay Ava, na ngayon ay nakatayo sa harap niya, hinihingal, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Akin na yan, utos ni Ava, inilahad ang kanyang kamay. Sino to? Tanong ni George, ang boses niya ay mahina pero may bigat. Itinuro niya ang lalaking may question mark. Sino ang ama niya, Ava? Wala kang pakialam, sagot ni Ava, sinubukang agawin ang papel, pero itinaas ito ni George. May pakialam ako. May pakialam ako kung yung gatla sa baba niya ay kapareho ng sa akin. May pakialam ako kung ang mga mata niya ay parang salamin ng mga mata ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang totoo, isang mapaklang tawa ang kumawala kay Ava. Nasaan ka noong kailangan ko ng katotohanan, George? Nasaan ka noong mag-isa akong nagsusuka gabi-gabi? Nasaan ka noong halos mamatay ako sa sakit ng panganganak? Nasaan ka noong kailangan niya ng ama? Bawat tanong ay isang sampal. Mas masakit pa sa pisikal na sampal na natanggap niya. Walang maisagot si George. Dahil alam niyang tama si Ava. Wala siya. Wala, si Ava na rin ang sumagot para sa kanya. Kaya huwag kang umasta ngayon na parang may karapatan ka. Dahil 6 na taon na ang nakalipas, isinuko mo na ang lahat ng karapatan mo. Kinuha niya ng marahas ang papel mula sa kamay ni George. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia. Huwag mong guluhin ang buhay namin, madiin niyang sabi, bawat salita ay puno ng pinal na babala. Kung hindi ka aalis sa bayang to, ako ang aalis. Ilalayo ko siya sa'yo, George. At sa pagkakataong to, sisiguraduhin kong hindi mo na kami mahahanap kahit kailan. Tumalikod sila at naglakad palayo, iniwan si George na nakatayo sa gitna ng kalsada, hawak ang hangin, ang puso ay durog na durog. Ang babala ni Ava ay malinaw. Pero sa halip na matakot, mas lalo lang nitong pinatibay ang kanyang determinasyon. Hindi na siya papayag na mawala ulit sila.
Kung hindi niya makukuha ang katotohanan mula kay Ava, kukunin niya ito sa ibang paraan. Sa paraang alam niya. Sa paraang hindi na kayang itanggi ni Ava. May mga bagay na kapag ginawa mo, alam mong wala nang balikan. Ang pagsisinungaling, ang pagtataksil, at ang paglabag sa tiwala ng isang tao. Para kay George, ang araw na iyon ay ang pagsasama-sama ng lahat ng iyon. Ang babala ni Ava ay malinaw na malinaw sa kanyang isipan, ilalayo ko siya sa iyo, George. At sa pagkakataong to, sisiguraduhin kong hindi mo na kami mahahanap kahit kailan. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na alam niyang marumi, palihim, at desperado. Ngunit para sa kanya, ito na lang ang natitirang paraan. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang hindi kayang itanggi ni Ava. Isang pruwebang isasampal niya sa mundo, at higit sa lahat, sa sarili niyang nagdududang puso. Ang plano ay nabuo sa kanyang isipan sa loob ng isang gabing hindi siya pinatulog ng kape at konsensya. Simple lang ito, pero nangangailangan ng perpektong tiempo at tapang ng loob. Isang umaga, maaga siyang nag-abang malapit sa bahay na inuupahan ni Ava. Mula sa loob ng kanyang kotse, pinanood niya ang pamilyar na eksena. Si Ava, na inaayos ang buhok ni Sofia, at si Sofia, na masayang nagkukwento habang hawak ang kanyang baunan. May suklay na hawak si Ava, isang simpleng kulay pink na suklay na ginagamit niya para ayusin ang mga kulot na buhok ng anak. Pagkatapos suklayin, ipinatong lang ni Ava ang suklay sa ibabaw ng isang maliit na sementadong bakod sa labas ng kanilang bahay bago isinuot kay Sofia ang bag nito. Iyon na ang pagkakataon. Naghintay si George hanggang sa makalakad na sila palayo, patungo sa sakayan ng school service. Nang sigurado na siyang hindi na siya makikita, mabilis ngunit maingat siyang bumaba ng kotse. Ang puso niya ay dumadagundong sa kaba. Pakiramdam niya iisa siyang magnanakaw sa sarili niyang kwento. Nilapitan niya ang bakod at kinuha ang suklay. Maingat niyang binunot ang ilang hibla ng buhok na naiwan dito, mga itim, manipis, at kulot na hibla. Inilagay niya ito sa isang maliit na plastic ziplock bag na inihanda niya, at agad na bumalik sa kanyang kotse. Pagkaupo niya sa driver's seat, napahawak siya sa manibela, ang mga kamay ay nanginginig. Tiningnan niya ang maliit na plastic bag sa kanyang palad. Isang piraso ng ebidensya. Isang piraso ng katotohanang ninakaw niya. Nang araw ding iyon, bumiyahe siya pabalik ng Maynila. Hindi para umuwi, kundi para pumunta sa isang high-end DNA testing facility na kilala sa bilis at pagiging kumpidensyal. Ginamit niya ang kanyang impluwensya at pera para mapabilis ang proseso. Nagbigay siya ng sarili niyang sample at ipinasa ang mga hibla ng buhok ni Sofia. Express service, sabi niya sa receptionist. I need the results as soon as possible. I'll pay whatever it costs. Ang sumunod na 2 araw ay isang impyerno ng paghihintay. Bumalik siya sa San Felino, sa kanyang kwarto sa Villa Estrella, at doon nagkulong. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Ang isip niya ay isang magulong laro ng paano kung. Paano kung hindi siya ang ama? Magiging isa siyang baliw na gumugulo sa buhay ng isang mag-ina. Pero paano kung siya nga? Anong susunod niyang gagawin? Sa wakas, sa 3 araw, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Ang subject, paternity test results, confidential. Napaupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang email. May isang EV file na naka-attach. Huminga siya ng malalim at pinindot ang download. Nag-load ang dokumento sa screen. Mga numero, mga technical terms, mga graph. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang pangungusap na nakasulat sa malalaki at matapang na letra, isang pangungusap na nagpabago sa lahat. Probability paternity, 99.999%. Ang telepono ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig. Napahawak si George sa kanyang ulo, ang mga daliri isiniksik sa kanyang buhok. Hindi siya makahinga. Ako nga. Ako nga ang ama. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, hanggang sa ang pakiramdam ng kumpirmasyon ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-uumapaw na galit. Isang galit na hindi niya naramdaman kailanman. Galit kay Ava. Bakit? Bakit niya ito ipinagkait sa kanya? Bakit niya ipinagkait ang karapatan niyang maging isang ama?
Bakit niya hinayaang lumaki si Sofia na ang tingin sa sariling ama ay isang malaking tandang pananong? Hindi na niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmamadaling lumabas ng pensyon. Gabi na. Alam niyang nasa Alon Bar si Ava. Pagdating niya sa bar, hindi na siya pumasok sa loob. Naghintay siya sa labas, sa isang madilim na sulok, ang galit ay kumukulo sa kanyang dugo. Ilang sandali pa, nakita niya si Ava na lumabas, dala-dala ang bag, mukhang pauwi na. Mabilis siyang lumapit at hinarangan ang daan nito. Nagulat si Ava at ang gulat ay agad na napalitan ng inis. Ano na naman to, George? Sinabi ko na sayo. Hindi na niya pinatapos si Ava. Itinaas niya ang kanyang telepono, ang screen ay nagliliwanag sa dilim, ipinapakita ang resulta ng test. Ano to, Ava? Tanong niya, ang boses niya ay malamig at puno ng pait. I-explain mo sa akin to. Nakita ni Ava ang mga salitang key probability of paternity, 79.9%. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napaurong siya ng isang hakbang, ang mga mata niya inanlalaki sa gulat at takot. Nahulaan niya kung paano nakuha ni George ang sample. Paano mo di? Hindi niya matuloy ang sasabihin. Hindi iyan ang tanong, Ava, sigaw ni George, hindi na napigilan ang emosyon. Ang tanong, bakit? Bakit mo ako pinagkaitan ng anak ko? 6 na taon, Ava. 6 na taon mo siyang itinago sa akin. Anong klase kang ina? Huwag mong question-in ang pagiging ina ko, ganting sigaw ni Ava, ang takot ay napalitan na rin ng galit. Nasaan ka noong kailangan niya ng ama? Nasaan ka noong ako lang mag-isa? Madaling magsalita ngayon, George, pero wala kang karapatan. Wala. May karapatan ako. Anak ko siya. Karapatan kong malaman. Karapatan kong makasama siya. Ninakaw mo iyon sa akin. Ninakaw. Ikaw ang nang iwan. Ikaw ang umalis. Pinili mo ang pangarap mo. Kaya ito ang konsekwensya ng pangarap mo, George. Hindi mo pwedeng makuha ang lahat. Ang kanilang mga sigawan ay umalinggaw sa tahimik na kalye. Hindi nila namalayan na ang pinto ng bahay na inuupahan ni Ava, na ilang metro lang ang layo, ay dahan-dahang bumukas. Mula sa siwang ng pinto, lumabas si Sofia, kinukusot ang kanyang mga mata. Narinig niya ang sigawan at nagising. Mama, tawag niya, ang boses niya ay puno ng antok at pag-aalala. Bakit po kayo sumisigaw? Parehong natigilan sina George at Ava. Napalingon sila sa direksyon ng bata. Ang kanilang galit ay biglang nagyelo, napalitan ng gulat. Nakita ni Sofia ang kanyang ina at ang lalaking laging nakatingin sa kanya. Nakita niya ang galit sa kanilang mga mukha, ang mga luha sa mata ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na mundo, na dati puno lang ng pagmamahal at seguridad, ay biglang nayanig. Ang inosente at nagtatakang mga mata ni Sofia ay nagpalipat-lipat ng tingin mula kay Ava patungo kay George. Isang tanong ang mababasa sa kanyang mukha, isang tanong na matagal na niyang gustong itanong, pero ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Isang tanong na babago sa kanilang tatlo magpakailanman. Ang sigawan ay namatay sa hangin, pinalitan ng isang katahimikang mas mabigat pa. Ang nag-iisang tunog ay ang mahinang pag-iyak ni Sofia, na nakatayo sa may pintuan, ang munting katawan ay nanginginig sa takot at pagkalito. Mama, ulit niya, ang boses niya ay basag. Sa isang iglap, ang galit sa pagitan namin ni George, ay naglaho na parang bula, pinalitan ng iisang damdamin, ang pagiging magulang. Mabilis akong lumapit kay Sofia at lumuhod sa harap niya, niyakap siya ng mahigpit. Ilve, baby, nandito si Mama. Okay lang ang lahat, bulong ko, hinahaplos ang kanyang likod, kahit ang sarili kong puso ay parang pinipiga. Nanaginip ka lang, anak. Halika, balik na tayo sa loob. Nakita ko si George na humakbang papalapit, ang mukha niya ay puno ng pagsisisi at pag-aalala. May gusto siyang sabihin, pero umiling lang ako, isang pakiusap na huwag na muna ngayon. Huwag sa harap ng bata. Binuhat ko si Sofia, na isinubsob ang kanyang umiiyak na mukha sa aking liig, at dinala siya pabalik sa kanyang kwarto. Ang gabi ay natapos hindi sa sigawan, kundi sa isang mahabang katahimikan na puno ng mga non-side na salita. Kinabukasan, kinausap ako ni George. Hindi na galit kundi mahinahon. Puno ng pakiusap. Ava, kailangan nilang malaman.
Kailangan siyang makilala ng pamilya ko, sabi niya habang nakaupo kami sa maliit na sala ng inuupahan kong bahay. Si Sofia ay nasa eskwela na. Lolo at lola niya sila. Karapatan din nilang malaman na may apo sila. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Pamilya mo. Yung pamilyang halos itakwil ka dahil mas pinili mo yung babaeng simple kaysa sa mga babaeng bagay sa estado niyo noon. Yung pamilyang siguradong titingnan lang ako bilang isang pagkakamali sa perpekto mong buhay ngayon. Nagbago na sila, Ava. Nagbago na ako, git niya. Please. Gawin natin to para kay Sofia. Para malaman niya na buo ang pamilya niya, na may mga lolo at lola siyang nagmamahal sa kanya. Ang mga salitang ki para kay Sofia ang tumusok sa puso ko. Iyon ang kahinaan ko. Ang lahat ay gagawin ko para sa anak ko. Kahit na ang ibig sabihin yon ay harapin ang isang mundong matagal ko ng tinalikuran at kinatatakutan. Sa huli, pumayag ako. Isang desisyong pagsisisihan ko ng husto. Ang biyahe papuntang Maynila ay isang mahabang pananahimik. Si Sofia sa gitna namin ni George sa backseat ng mamahaling kotse nito, masayang nakatingin sa labas ng bintana, hindi alintana ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang. Ako naman, bawat kilometrong nilalakbay namin palayo sa San Felino ay parang 1 kilometrong paglapit sa isang bitag. Ang bahay ng mga Alcantara ay hindi isang bahay. Isa itong mansyon. Malaki, puti, at napapaligiran ng isang hardin na mas malaki pa sa buong lot ng bahay namin sa probinsya. Pakiramdam ko, lulunukin ako nito ng buo. Sinalubong kami ng isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng eleganteng bestida, ang buhok ay perpekto ang pagkakaayos. Ang ina ni George. Si Doña Elvira Alcantara. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Ang simpleng bestidang isinuot ko, na pinakamaganda na sa lahat ng damit ko, ay biglang naging parang basahan sa ilalim ng kanyang tingin. So, this is the woman, sabi niya, ang boses niya ay may himig ng pangmamaliit. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Ang atensyon niya ay agad na napunta kay George. George, Hijo, we need to talk. In is my study. Now. Ma, later. I want you to meet. Later, putol niya, at tumalikod na, hindi man lang sinulyapan ang batang hawak-hawak ko sa kamay. Ang pagtitipon pala ay isang family dinner, pero hindi ito isang simpleng hapunan. Ito ay isang pagtatanghal. Mga kapatid ni George, mga tiyahin at tiyuhin, mga pinsan, lahat sila ay naroon. Lahat sila ay nakatingin sa amin ni Sofia na parang kami ay isang kakaibang spesimen na dinala mula sa gubat. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa aking tainga. Siya ba iyon? Taga-probinsya daw. Kawawa naman si George, nagkaanak sa ganyan. I heard she works in Ibardi. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Pinilit kong maging matatag, ngumiti at hawakan ng mahigpit ang kamay ni Sofia, na ngayon ay nahihiya at nagtatago na sa aking likuran. Sinubukan ni George na pagaanin ang sitwasyon. Everyone, this is Ava. And this is Sofia. Little a daughter. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Walang humiti. Walang bumati. Tanging ang matatalim na tingin lang ang sumalubong sa amin. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Nakaupo ako sa isang mahabang mesa na puno ng mga pagkaing hindi ko alam ang pangalan, gamit ang mga kubyertos na mas marami pa sa daliri ko. Pakiramdam ko, bawat kilos ko ay pinapanood, bawat pagsubo ko ay hinuhusgahan. Sa wakas, hindi na nakatiis si Doña Elvira. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos, na lumikha ng isang malakas na tunog sa katahimikan. George, sabi niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin. I don't understand this. You were about to marry Katrina. A perfect match. And then you disappear, only to come back with this. Isang tagabar na bigla na lang umeksena sa buhay mo. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Tagabar na umeksena. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa pisikal na sakit. Ito ay isang atake sa aking pagkatao, sa aking dignidad, sa lahat ng sakripisyo ko bilang ina. Naramdaman kong uminit ang aking mga mata. Gusto kong sumagot, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero anong sasabihin ko? Na hindi ako umeksena? Na ako ang iniwan?
Walang maniniwala sa akin dito. Sa kanilang mga mata, ako ang kontrabida. Tumayo si George. Ma, that's enough. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Ava. Bakit? Hindi ba totoo? Lumingon sa kanya ang kanyang ina, ang boses ay tumaas na. She kept child from you for 6 years. Anong tawag mo dyan? Hindi ba't panloloko yan? At ngayon, gusto niyang bumalik na parang walang nangyari dahil si ka na? Dahil mayaman ka na? Hindi yan totoo, sigaw ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Talaga, tumayo si Doña Elvira at lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal. At ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi ko mapapatawad. Hinila niya si Sofia mula sa pagkakakapit sa akin. Halika rito, bata. Mama, sigaw ni Sofia, umiiyak na sa takot. Bitawan niyo ang anak ko, sigaw ko, sinusubukang bawiin si Sofia. Itinaas ni Doña Elvira si Sofia sa harap ng lahat. Ito ba? Ito ba ang batang tinatago mo? Ang ginagamit mong alas para makabalik sa pamilyang ito. Doon na ako sumabog. Ang lahat ng takot at hiya ay nawala, napalitan ng purong galit ng isang ina. Hindi ko na ininda ang mga nakapaligid sa amin. Marahas kong binawi si Sofia mula sa kanyang pagkakahawak at niyakap ito ng mahigpit. Huwag na huwag ninyong hahawakan ang anak ko, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit, ang mga luhay malayang bumabagsak sa aking mga pisngi. Tiningnan ko silang lahat, ang kanilang mga mapanghusgang mukha, ang kanilang kawalan ng puso. Tumingin ako kay George, na nakatayo lang doon, gulat na gulat at hindi alam ang gagawin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang sakit, ang galit sa kanyang pamilya, pero nakita ko rin ang kanyang kawalan ng kapangyarihan sa sitwasyong ito. Akala ko, para to kay Sofia, sabi ko sa kanya, ang boses ko'y puno ng pait at pagsisisi. Pero mali ako. Para pala to sa'yo. Para mapatunayan mo sa kanila na nagkamali sila. Pero ginamit mo kami. Ginamit mo ang sarili mong anak. Hindi na ako naghintay ng sagot. Binuhat ko si Sofia at tumalikod. Naglakad ako palabas ng dining hall, palabas ng mansyon, habang ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa akin. Bawat hakbang ay isang pagpapalaya mula sa nakakasakal na lugar na iyon. Ang bawat bulong na naririnig ko ay nagpapatibay lang sa aking desisyon. Ava, wait, narinig kong sigaw ni George mula sa likuran. Pero hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad, palabas ng malaking gate, sa gitna ng madilim na kalsada. Narinig ko ang mga yabag niya, tumatakbo, papalapit sa akin. Naabutan niya ako. Ava, I'm sorry. Hindi ko alam na gagawin nila yon, sabi niya, hinihingal. Please, bumalik tayo sa loob. Kakausapin ko sila. Huminto ako at humarap sa kanya. Ang buwan ang nagsilbing tanging ilaw sa aking mukha na basang-basa ng luha. Bumalik? Saan? Sa impyernong yon, umiling ako. Ayoko na, George. Tapos na. Tama na. Ava, please di. Hindi mo naiintindihan, sabi ko, ang boses ko'y kalmado na, pero malamig na parang yelo. Kanina, habang nakaupo ako sa mesa ninyo, habang hinuhusgahan nila ako, habang tinatawag nila akong kung ano-ano, naintindihan ko na sa wakas. Naintindihan ko na kung anong naramdaman mo noong gabing umalis ka. Napatingin siya sa akin, naguguluhan. Naramdaman ko kung paano maging dayuhan sa sarili mong mundo. Naramdaman ko kung paano ituring na wala kang lugar. Naramdaman ko kung paano maging isang hadlang sa pangarap ng iba, patuloy ko. At iyon mismo ang naramdaman ko noong gabing iniwan mo ako, George. At ayoko nang maramdaman iyon ulit. Hinding-hindi na. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Ava, sigaw niya. Saan ka pupunta? Gabi na. Huminto ako, pero hindi na ako lumarap. Uwi kami. Uwi kami sa lugar kung saan kami bagay. Sa lugar kung saan ang anak ko ay hindi tinatawag na alas, at ang nanay niya ay hindi tinatawag na taga-bar. Pinara ko ang unang taxi na dumaan. Mabilis kong isinakay si Sofia at sumunod ako sa loob. Bago pa man isara ng driver ang pinto, nakita ko si George na nakatayo sa gitna ng kalsada, ang mga balikat ay bagsak, ang mukha ay puno ng sakit. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong sakit at helplessness na naramdaman ko 6 na taon na ang nakalipas.
Isinara ko ang pinto. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sa pinakamalapit na bus station, Manong, sagot ko, niyakap ang natutulog at umiiyak kong anak. Uwi na po kami. Uwi kami sa San Felino. At sa pagkakataong ito, isasara ko na ang pinto ng tuluyan. Ang pagbabalik sa San Felino ay parang paghinga ng maluwag pagkatapos ng matagal na pagkakakulong sa ilalim ng tubig. Ang amoy ng lupang basa ng hamog, ang huni ng mga ibon sa umaga, ang kabagalan ng buhay, lahat ay tila isang balsamong humahaplos sa mga sariwang sugat na natamo ko sa Maynila. Isinara ko ang pinto ng aming munting bahay at buong puso kong ipinangako sa sarili, ito na yon. Ito ang katapusan. Wala nang babalikan. Pero kinabukasan, habang nagwawalis ako ng mga tuyong dahon sa aming maliit na bakuran, isang pamilyar na itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa tapat. Ang puso ko'y agad na kumabog na parang tambol, isang halo ng inis at kaba. Bumaba mula rito si George. Ang una kong instinct ay talikuran siya, pumasok sa loob at isara ang pinto ng pagkalakas-lakas. Ngunit bago ko pa man magawa iyon, nagsalita siya, hindi sa akin, kundi sa batang naglalaro ng piko malapit sa akin. Sofia, tawag niya, ang boses niya ay mahina at magalang. Good morning. Huminto sa paglalaro si Sofia at lumingon. Ang takot na nakita ko sa kanyang mga mata noong gabing iyon sa Maynila ay naroon pa rin, pero may kasama na itong kuryosidad. Lumuhod si George sa kabilang bahagi ng aming maliit na bakod na kawayan para maging kapantay niya si Sofia. Hindi siya pumasok. Iginagalang niya ang espasyo ko. I'm sorry kung natakot kita noong isang gabi, sabi niya, ang tingin niya ay diretso sa mga mata ng aming anak. Nag-away kami ng mama mo at hindi dapat nangyari iyon sa harap mo. It was my fault. I'm very, very sorry. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan ang direktang paghingi niya ng tawad sa bata. Nakita ko ang unti-unting pagluluwag ng tensyon sa mga balikat ni Sofia. Bakit po kayo nag-away ni Mama? Inosenteng tanong ni Sofia. Isang matamis ngunit malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni George. Kasi minsan, yung mga matatanda, nakakalimutan nilang mag-usap ng maayos. Nagkakamali din kami. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na namin mahal ang isa't isa. Ang mga salitang iyon ay hindi lang para kay Sofia. Para din sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Mula noon, iyon na ang naging routine. Araw-araw, dumarating si George. Hindi niya ako pinipilit na kausapin siya. Ang tanging layunin niya ay makasama si Sofia, kahit sa malayo, kahit sa kabilang bakod lang. Isang umaga, dinalhan niya si Sofia ng isang maliit na whiteboard at mga colored marker. Umupo siya sa labas ng bakod at tinuruan si Sofia kung paano isulat ang pangalan niya. Sofia, baybay ni George, isinusulat ito ng malaki. Ikaw naman. Pinanood ko sila mula sa bintana ng kusina habang nagkukunwaring nagkakape. Nakita ko ang konsentrasyon sa mukha ni Sofia habang ginagaya ang mga letra. Nakita ko ang pasensya sa mga mata ni George, isang side niya na matagal ko nang hindi nakikita. Papa ka ba talaga? Biglang tanong ni Sofia habang nakatingin sa isinusulat niya. Hindi ito tanong na may mali siya, kundi isang purong pag-usisa ng isang bata. Natigilan si George. Nakita ko siyang lumunok. Anak, sagot niya, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Ako ang papa mo. At pasensya na kung ngayon lang ako dumating. Isang mainit na likido ang pumatak sa aking kamay. Luha pala. Mabilis ko itong pinunasan. Hindi ito luha ng galit o pait. Ito ay luha ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan, isang kislap ng pag-asa. Hindi lang sa pagtuturo nagsimula at natapos ang kanyang mga pagsisikap. Tuwing umaga, bago pa man kami magising, may nakasabit ng isang supot ng mainit na pandesal sa aming gate. Minsan, may kasama itong bote ng sariwang gatas ng kalabaw na paborito ni Sofia. Minsan naman, may kasamang isang tangkay ng gumamela, ang paborito kong bulaklak noong kami pa. Mga maliliit na bagay pero sumisigaw ng effort, ng pagsisisi, ng pagnanais na bumawi. Hindi ko siya kinakausap. Tumatanggap lang ako. Sa una, dahil ayokong gumawa ng eksena sa harap ni Sofia. Pero habang tumatagal, ang pagtanggap ko ay naging isang tahimik na pag-amin na ang presensya niya
ay unti-unting pinupunan ang isang puwang sa aming buhay na hindi ko alam na naroon pa pala. Isang hapon, habang naglalaro sila ng jackstone sa labas, si Sofia sa loob ng bakuran, si George sa labas, nakita ko kung paano niya tinuruan ang anak naming sumalo ng bola gamit ang likod ng kanyang palad. Nakita ko ang tawa ni Sofia, isang tawang malakas at walang alalahanin. Isang tawa ngayon ko lang ulit narinig mula noong mangyari ang gulo sa Maynila. Dahan-dahan, ang mga pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Sa bawat ngiti ni Sofia na siya ang dahilan, sa bawat pandesal sa umaga, sa bawat tahimik na "good night" na sinasabi niya mula sa labas ng aming bintana bago siya umuwi sa Villa Estrella, isang lamat ang nadadagdag. At nagsimula akong matakot. Natakot ako dahil ang galit ay madaling kapitan. Madaling maging matigas. Pero ang pagpapatawad, ang pag-asa, ang mga iyon ay nangangailangan ng tapang. Tapang na sumugal ulit sa isang taong minsan ka nang sinaktan. Isang gabi, hindi ako nakatiis. Pagkatapos niyang magpaalam kay Sofia, lumabas ako. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang kotse, akmang aalis na. "George," tawag ko. Huminto siya at lumingon, bakas ang gulat sa kanyang mukha. Ito ang unang beses na kusa ko siyang tinawag sa loob ng maraming araw. "Ava," sabi niya, ang boses niya ay puno ng pag-asa. "Bakit mo ginagawa to?" Tanong ko ng diretsyo, yakap-yakap ang aking sarili laban sa lamig ng gabi. Itong lahat. Ang pagpunta dito araw-araw. Ang mga pagkain. Ang paglalaro kasama si Sofia. Para saan? Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa akin. Dahil nagkamali ako, Ava. Nagkamali ako 6 na taon na ang nakakalipas. At nagkamali ulit ako noong dinala ko kayo sa Maynila. Akala ko, yun ang tama. Akala ko, kailangan kong ipaglaban ang lugar ninyo sa mundo ko. Pero mali ako. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang mundo ko dapat pala, kayo ang mundo ko. Hindi yung mga gusali, hindi yung pera, hindi yung pangalan. Kayo. Ikaw at si Sofia. Naramdaman ko na naman ang pamilyar na pag-init ng aking mga mata. Hindi lang anak ko ang binabalikan ko rito sa San Felino, Ava, patuloy niya, ang boses niya ay halos pabulong na, puno ng emosyon. Ikaw din binalikan kita. George T. Umiling ako, isang huling pagtatangkang ipagtanggol ang sarili mula sa kahinaang nararamdaman ko. Nasaktan mo ko. Sobra. Alam ko, mabilis niyang sagot, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. At habang buhay ko iyong pagsisisihan. Pero hayaan mo naman akong subukang itama, Ava. Hayaan mo akong ipakita sa'yo, hindi lang kay Sofia, na karapat-dapat ako. Nakarapat-dapat tayo sa isang pangalawang pagkakataon. Ang mga salita niya, ang kanyang mga luha, ang kanyang walang sawang pagsisikap, lahat ay parang isang malakas na agos na unti-unting ginigiba ang mga pader na aking itinayo. Hindi ako sumagot. Tumalikod lang ako at pumasok sa loob ng bahay. Pero sa gabing iyon, sa paghiga ko sa tabi ng natutulog kong anak, isang katanungan ang umikot sa aking isipan. Paano kung tama siya? Paano kung karapat-dapat nga kami sa isang pangalawang pagkakataon? Ang dating matigas na puso ni Ava ay nagsisimula ng lumambot. Ang pag-asa, na minsan ay isang malayong bituin, ay unti-unti nang nagiging isang bukang liwayway. Ang San Felino ay may isang taunang tradisyon na pinakahihintay ng lahat, ang Fiesta ng Bayan. Ang mga kalsada ay napupuno ng mga makukulay na banderitas. May mga perya, palaro, at ang pinakaabangan sa lahat, ang coronation night ng bagong reyna at ang sayawan sa plaza ng barangay. Sa loob ng ilang linggo, ang San Felino ay naging saksi sa tahimik na panunuyo ni George. Naging pamilyar na tanawin na sa mga taga roon ang mamahaling kotse na nakaparada sa labas ng aming bahay, at ang CE mula sa Maynila na nakikipaglaro ng taguan o bahay-bahayan kay Sofia. Naging usap-usapan pero hindi sa paraang mapanghusga. Sa halip, naging parang isang live na teleserye na kinakikiligan ng mga kapitbahay. Nakikita nila ang pagsisikap. At sa kabila ng aking pagmamatigas, alam kong nakikita rin nila ang unti-unting paglambot ng aking puso. Sa gabi ng sayawan, pinilit ako ni Aling Nita na dumalo. Abay minsan lang sa isang taon to, Emmy. Mag-ayos ka, isama mo si Sofia.
Huwag mong ikulong ang sarili mo diyan. Pumayag ako, para na rin kay Sofia na sabik makita ang mga ilaw at makarinig ng malakas na musika. Nagsuot ako ng isang simpleng bestidang bulaklakin, ang pinakamaganda kong damit, at inilugay ang aking buhok. Si Sofia naman ay parang isang tunay na prinsesa sa kanyang maliit na pink na gown. Pagdating namin sa plaza, ang lugar ay puno ng tao, tawanan at masasayang tugtugin. Nakita ko kaagad si George, nakatayo malapit sa stage, kausap ang barangay captain. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong, pero kahit sa gitna ng maraming tao, nangingibabaw pa rin ang kanyang dating. Nang makita niya kami, ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Lumapit siya sa amin, at sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao, hinawakan niya ang aking kamay. "You look beautiful, Ava." Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. "Salamat." Ang gabi ay puno ng tikilig. Isinayaw niya ako sa gitna ng plaza, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, habang ang kinakanta ng banda ay isang lumang awitin ng pag-ibig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa aking baywang, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Sa sandaling iyon, nawala ang mga tao sa paligid. "Kami lang dalawa." "Ava," bulong niya. "I love you." Noon pa man hanggang ngayon. Hindi yon nagbago. Bumilis ang tibok ng aking puso. Itinugma ko ang aking ulo sa kanyang dibdib. "Mahal pa rin kita, George," aamin ko, sa wakas, sa sarili ko at sa kanya. Pero natatakot ako. "Huwag kang matakot," sabi niya. "Nandito na ako. Hindi na ako aalis." Pagkatapos ng kanta, habang si Sofia ay masayang kumakain ng cotton candy kasama ang mga kalaro niya, biglang umakyat si George sa stage. Kinuha niya ang mikropono mula sa MC. "Magandang gabi po sa inyong lahat," bati niya. Natigil ang lahat. Ang atensyon ng buong plaza ay napunta sa kanya. Anong ginagawa niya? "May gusto lang po akong sabihin," patuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakahanap sa akin sa gitna ng mga tao. "May isang babae po dito na binago ang buhay ko. Isang babaeng minahal ko, sinaktan ko, at ngayon, sinusubukan kong bawiin ulit." Nagsimula ang bulungan at tuksuhan. Ayan na. Kinikilig ako. Nakita ko siyang huminga ng malalim bago bumaba ng stage at naglakad papalapit sa akin. Ang mga tao ay otomatikong gumawa ng daan para sa kanya. Ang puso ko'y parang sasabog. Huminto siya sa harap ko. At sa harap ng buong bayan ng San Felino, sa ilalim ng mga banderitas at ng buwang saksi, dahan-dahan siyang lumuhod. Isang malakas na kiguo ang umalinggaw sa buong plaza. Napatingin ako sa paligid. Si Aling Nita ay nagpipigil ng iyak. Ang mga kapitbahay namin ay nakangiti at kinukunan kami ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na pulang kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumikinang. "Ava," sabi niya, ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. "Alam kong wala akong karapatan pagkatapos ng lahat. Alam kong sinaktan kita. Pero kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ipinapangako ko sa iyo at sa buong San Felino na gagawin kong tama ang lahat sa pagkakataong ito. Aalagaan ko kayo ni Sofia. Mamahalin ko kayo habang buhay." Tumingin siya sa aking mga mata. "Marry me, Ava. For real this time. Please, marry me." Ang mga luha ay malayang dumaloy sa aking mga pisngi. Si Sofia ay tumatakbo papalapit, pumapalakpak. "Say yes, Mama. Say yes." Ang buong bayan ay sumisigaw. "Say yes. Say yes." Ang puso ko ay sumisigaw ng tea. Ang isip ko ay sumisigaw ng tea. Ibubuka ko na sana ang aking bibig para ibigay ang sagot na hinihintay ng lahat. Nang isang boses ang pumunit sa masayang sandali. "How touching." Isang boses na pamilyar, malamig at puno ng kamandag. Mula sa gilid ng crowd, isang babae ang lumitaw. Nakasuot ng isang mamahaling itim na bestida na hindi bagay sa simpleng fiesta. Ang kanyang mukha ay perpekto ang pagkaka-makeup, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Si Katrina, ang dating fiancé ni George. Agad na tumayo si George. "Katrina, what are you doing here?" Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Katrina. "Bakit, George?
Hindi mo ba ako imbitahan sa kasal mo? Nakakahiya naman. Pagkatapos ng lahat, ako dapat ang nasa pwesto niya, hindi ba? Naglakad siya papalapit, ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sementadong sahig ng plaza. Huminto siya sa harap ko at tiningnan ako mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. So ito pala. Ito pala ang ipinalit mo sa akin. Isang probinsyana. Katrina, stop it, awat ni George, hinaharangan ako. Stop. Bakit, George? Natatakot ka bang malaman ng mga kaibigan niya dito ang totoo? Lumingon si Katrina sa mga tao, ang boses niya ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Alam niyo ba kung sino talaga tong babaeng to na pakakasalan ng isang CEO na katulad ni George Alcantara? Hindi siya sumagot, hinayaan niyang mabitin sa ere ang tanong. Alam niyo ba kung anong trabaho ni Ava dati? O baka Emay ang pangalan niya? Natigilan ako. Paano niya nalaman? Tanungin niyo siya, sigaw ni Katrina, itinuturo ako. Tanungin niyo kung saan siya nagtatrabaho gabi-gabi. Sa isang bar. Isang bartender. Isang babaeng nagbebenta ng alak sa mga lasing na lalaki. Yan ba ang gusto ninyong maging reyna? Yan ba ang karapat-dapat para sa isang Alcantara? Ang masayang bulungan kanina ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Ang mga ngiti ay naglaho, napalitan ng gulat at pagtataka. Ang mga matang kanina ay puno ng kilig ay ngayon puno na ng paghuhusga. Naramdaman ko ang pag-urong ni Sofia sa aking likuran. Naramdaman ko ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa akin, hinihintay ang aking sagot. Ava, don't listen to her, sabi ni George, hinawakan ang braso ko. Pero huli na. Ang kahihiyan ay parang isang malamig na kumot na bumalot sa buong pagkatao ko. Ang mga pader na giniba ni George ay muling itinayo, mas mataas at mas matibay, hindi ng galit, kundi ng purong hiya. Binitawan ko ang kamay ni George. Hinila ko si Sofia. At sa pangalawang pagkakataon, tumakbo ako palayo sa kanya. Ava, sigaw niya, ang boses niya ay puno ng desperasyon. Ava, wait. Narinig ko ang mga yabag niya, sinusubukang sumunod, pero hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa pagtakbo, palayo sa plaza, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa lalaking minahal ko, palayo sa panibagong sakit na idinulot ng pagbabalik niya sa buhay ko. Ang proposal na nagsimula sa isang fair tale ay nagtapos sa isang bangungot. Ang bahay na dati naging kanlungan ko ay biglang naging isang kulungan. Pagkatapos ng gabing iyon sa plaza, hindi na ako lumabas. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay mas malakas na ngayon, hindi na dahil sa kilig, kundi dahil sa tsismis na ikinalat ni Katrina. Pakiramdam ko, bawat bintana sa aming lugar ay may isang pares ng matang naghuhusga sa akin. Mama, bakit hindi na tayo lumalabas? Tanong ni Sofia isang hapon, habang nakadungaw sa bintana. Bakit hindi na rin po pumupunta si Papa? Niyakap ko siya mula sa likuran. Kasi, anak, aalis tayo. Aalis po. Saan po tayo pupunta? Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Iiwan po ba natin si Papa? Ang tanong na iyon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ko. Kailangan, anak. Para sa atin. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na ito ang tamang gawin. Ang umalis. Tumakbo ulit. Maghanap ng bagong lugar kung saan walang nakakakilala sa amin, kung saan walang anino ni George Alcantara o ni Katrina. Kung saan pwede kaming magsimula ulit ni Sofia. Nagsimula akong mag-impake. Bawat damit na tinitiklop ko, bawat laruan ni Sofia na inilalagay ko sa kahon, ay parang isang pag-amin ng aking pagkatalo. Bumalik sa isipan ko ang eksena 6 na taon na ang nakalipas, si George, nag-iimpake para sa kanyang pangarap. Ngayon, ako naman ang nag-iimpake, pero hindi para sa pangarap, kundi para takasan ang isang bangungot. Ayoko pong umalis, Mama, humagulgol si Sofia, niyakap ang kanyang unan. Gusto ko po dito. Gusto ko po si Papa. Ang kanyang mga luha ang pinakamasakit na parusa sa akin. Alam kong dinudurog ko ang kanyang puso, pero para sa akin, mas mahalagang protektahan siya mula sa isang mundong alam kong masasaktan lang siya balang araw. Sa kabilang dako, sa Villa Estrella, hinarap ni George si Katrina. Ang galit niya ay kalmado, pero mas nakakatakot. Get out, Katrina, sabi niya, habang nakatayo sa may pinto ng kanyang kwarto. George, I did this for you.
Para matauhan ka, giit ni Katrina, hindi makapaniwala sa malamig na pagtrato sa kanya. Hindi siya bagay sa'yo. Isa siyang gold digger na ginagamit lang ang anak ninyo. Huwag mong tatawaging ganyan si Ava, madiin na sabi ni George. You know nothing about her. You know nothing about what she's been through. Ang alam mo lang ay manira ng buhay ng iba para makuha ang gusto mo. Mahal kita, George. Kaya ko to ginawa. Hindi yan pagmamahal, Katrina. Yan ay obsession, umiling si George. Mahal mo ang ideya ng pagpapakasal sa akin sa isang alkantara. Pero hindi mo ako mahal. Dahil kung mahal mo ako, irerespeto mo ang desisyon ko. Irerespeto mo ang babaeng mahal ko at ang anak ko. Lumapit siya kay Katrina, ang mga mata niya'y matalim. This is the last time we'll talk. Our engagement is off. It's been off for a long time. I'm choosing them. I'm choosing every family. Now, leave. Naiwang tulala at galit si Katrina. Ngunit hindi pa siya tapos. Kung hindi niya makukuha si George, sisirain niya ito. Kinabukasan, ang maliit na tsismis sa San Felino ay naging isang pambansang eskandalo. Ginamit ni Katrina ang koneksyon ng kanyang pamilya sa media. Si George Alcantara, may tinatagong anak sa isang bartender. Iyan ang headline sa mga online gossip sites at umere pa sa ilang GC programs. Biglang-bigla, ang pribadong buhay ni George ay naging isang sirko. Ang stock ng kumpanya niya ay bahagyang bumaba. Ang kanyang pamilya ay muling nagalit. Ang buong mundo ay humuhusga. Sa loob ng aming munting bahay, pinapanood ko ang balita sa isang luma naming V. Ang mukha ni George ay nasa screen, habang ang mga reporter ay nagkakagulo sa labas ng kanyang opisina sa Maynila. Naramdaman ko ang isang matinding kirot. Ito ang kasalanan ko. Kung hindi ako bumalik sa buhay niya, hindi mangyayari ito. Pinatay ko ang sisi at tinapos ang pag-iimpake. Bukas ng umaga, aalis kami. Gabi na nang may kumatok sa aming pinto. Si George. Mukha siyang pagod, ang mga mata niya ay namumugto, pero may isang bagong determinasyon sa kanyang mukha. Aalis kayo, sabi niya, hindi isang tanong, kundi isang statement. Nakita niya ang mga nakaimpaking kahon sa likuran ko. Kailangan, George, sagot ko, hindi makatingin sa kanyang mga mata. Tingnan mo ang nangyari. Sinira ko ang buhay mo. Hindi, umiling siya. Ikaw ang bumuo ulit nito. Anong ibig mong sabihin? Kanina, sabi niya, tinawagan ako ng lahat. Ng papa ko, ng mga board members. Sinabi nilang ayusin ko ang gulong ito. Sinabi nilang itanggi ko kayo. Sinabi nilang sabihin kong biktima lang ako ng isang mapanlinlang na babae. Para iligtas ang kumpanya. Para iligtas ang pangalan ng pamilya. Napahawak ako sa aking dibdib. Iyon na nga ang kinatatakutan ko. At anong sinabi mo, tanong ko, halos pabulong. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sinabi kong magpapatawag ako ng press conference. At ginawa nga niya. Kinabukasan ng umaga, habang hila-hila ko na ang aming mga gamit palabas, nakatanggap ako ng text mula kay Aling Nita. Buksan mo ang VE, iha. Dali. Binuksan ko ang VE at doon, sa harap ng lahat ng kamera, sa harap ng buong Pilipinas, nakatayo si George Alcantara sa isang podyum. Nakasuot ng formal na suit, mukhang kalmado at kumpidenteng si. Good morning, panimula niya. I called this press conference to address the recent issues surrounding Vivi's personal life. Huminga siya ng malalim. Yes. It's true. I have a daughter. Her name is Sophia and she is 6 years old. She is the most wonderful thing that has ever happened to me. And yes, patuloy niya, ang kanyang tingin ay diretso sa kamera, na para bang ako mismo ang kinakausap niya. Her mother, Ava, used to work in a bar. She worked 2 jobs to raise our daughter alone for 6 years, while I was busy building an empire that meant nothing without them. She is the strongest, most resilient, and most loving woman have ever known. Hindi siya gold digger. Hindi siya kontrabida. Ako ang nagkamali. Ako ang nang-iwan. At kung mayroon mang hindi karapat-dapat sa kwentong ito, ako iyon, hindi siya. Ang mga luha ay bumuhos na naman sa aking mga mata, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o hiya.
kundi dahil sa paghanga at pagmamahal. I am not the perfect man, sabi ni George, ang kanyang boses ay nag-crack sa emosyon. And we are not the perfect family. But we are real. She is Dino's daughter and I am proud of her. And Ava is the woman I love. And I will spend the rest of my life making up for any mistakes and proving to them that I am worthy of their love. Thank you. Tumalikod siya at umalis sa podium, iniwan ang mga reporter na nagkakagulo at walang masabi. Pinatay ko ang sisi, ang aking mga tuhod ay nanlambot. Sa isang iglap, lahat ng takot ko ay naglaho. Pinalitan ito ng isang tapang na hindi ko alam na mayroon ako. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. Ilang oras lang ang lumipas, ang pamilyar na itim na kotse ay huminto na naman sa tapat ng aming bahay. Bumaba si George. Naglakad siya papalapit, hindi sa gate, kundi dire-diretso sa nakabukas na pinto kung saan ako nakatayo. Huminto siya sa harap ko. Kahit anong pinagdaanan mo, kahit anong sabihin ng mundo, mahal pa rin kita, Ava, sabi niya, inuulit ang mga salitang narinig ko sa Z, pero ngayon, para sa akin lang. Hindi ako perpekto, pero ako yon. Ito ako. Tayo to. Hinawakan niya ang aking pisngi, pinunasan ang aking mga luha. Huwag ka nang umalis, pakiusap niya. Please. Stay. Build a new life with me. With us. Tumango ako, hindi na makapagsalita. Niyakap ko siya ng mahigpit, ibinuhos ang lahat ng pasasalamat, pagpapatawad, at pag-ibig na matagal kong itinago. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na taon, naramdaman kong nakauwi na ako. Hindi sa isang lugar, kundi sa isang tao. Ang press conference ni George ay hindi lang basta nagpatahimik sa mga chismis, ito ay nagbago ng lahat. Ang dating mga mapanghusgang mata sa San Felino ay napalitan ng paghanga. Ang kwento namin, na minsan ay naging isang lokal na iskandalo, ay naging isang kwento ng pag-ibig na nagpapatunay na may pangalawang pagkakataon. Hindi na kami umalis. Ang mga kahon na inihanda ko para sa aming pagtakas ay ang mga parehong kahon na ginamit namin para ilipat ang aming mga gamit sa isang bagong bahay, isang maliit ngunit magandang bahay na binili ni George sa tabi ng dagat, dito pa rin sa San Felino. Hindi isang mansyon kundi isang tahanan. Isang lugar kung saan magsisimula kaming muli. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos ng lahat ng gulo, habang nakaupo kaming tatlo sa aming maliit na beranda at pinapanood ang paglubog ng araw, muling lumuhod si George sa harap ko. Walang mga kamera. Walang crowd. Tanging ang alon, ang papalubog na araw, at ang aming anak ang mga saksi. Muli niyang inilabas ang maliit na pulang kahon. Ngunit bago niya ito buksan, ibinigay niya ito kay Sophia. Sophia, G.A. Princess, sabi ni George sa aming anak. Can you do me a very big favor? Pwede mo bang itanong kay mama kung pakakasalan niya ako? Nanlaki ang mga mata ni Sophia sa tuwa. Kinuha niya ang kahon, maingat na binuksan ito at lumapit sa akin. Lumuhod din siya, ginagaya ang kanyang ama. Ang eksena ay napaka-inosente at napakatamis, kaya't napuno ng luha ang aking mga mata. Mama, sabi ni Sophia, habang hawak-hawak ang singsing. Papa is asking will you marry him? So we can be a family forever. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Tumingin ako kay George, na nakangiti sa amin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Wala nang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Anak, sagot ko, ang boses ko'y basag sa tuwa. Tumingin ako kay George. Sa wakas. Yes, I will marry you. Isang malakas na diyehe ang sigaw ni Sophia. Siya mismo ang kumuha ng singsing at sinubukang isuot sa aking daliri. Nagtawanan kami habang tinutulungan siya ni George. Nang maisuot na ang singsing, niyakap nila akong dalawa ng mahigpit. Tayong tatlo. Isang pamilya. Sa wakas, buo na. Ang aming kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan sa Maynila. Hindi ito dinaluhan ng mga mayayamang negosyante o ng alta sosyedad. Ginanap ito mismo sa baybayin ng San Felino, sa harap ng aming bagong tahanan. Simple lang ang lahat. Nagsuot ako ng isang simpleng puting bestida na abot tuhod. Si George ay nakaputing polo at khaki shorts. At si Sophia, ang aming nag-iisang flower girl, ay naghasik ng mga talulot ng gumamela sa buhanginan.
Ang mga bisita namin ay ang buong bayan ng San Felino. Si Aling Nita na walang tigil sa pagpunas ng luha. Ang mga kapitbahay namin na nagdala ng mga pagkain para sa salu-salo. Ang mga katrabaho ko sa karinderya at sa Alon Bar. Maging si Kuya Romy ay naroon, hindi umiinom ng Red Horse, kundi nakangiting nag-aabot sa akin ng isang maliit na regalo. Ang pamilya ni George. Ang kanyang ama ay dumating. Tahimik lang siya, nakatayo sa isang sulok, pero nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pagtanggap. Marahil, iyon na ang simula. Ang kanyang ina at si Katrina, wala. Pero hindi na iyon mahalaga. Ang aming wedding vows ay hindi mga dikahong pangako. Ang mga iyon ay mga salitang galing sa puso, mga salitang naglalaman ng aming masakit, ngunit magandang kwento. Ipinapangako kong unahin kayo palagi, sabi ni George, habang hawak ang aking mga kamay. Hindi na ang pangarap, hindi na ang trabaho. Kayo ang pangarap ko, Ava. At ipinapangako kong magtitiwala ulit, sagot ko. Nahahayaan kong mahalin mo ako ng buo at mamahalin kita ng walang takot. Pagkatapos ng seremonya, sa halip na magarbong konfeti, ang isinaboy sa amin ay mga pinutol-putol na makukulay na papel na gawa ng mga bata sa barangay. Ang tugtog ay hindi galing sa isang string quartet, kundi sa gitara ng isa sa mga mangingisda. Ang reception ay isang malaking picnic sa dalampasigan. Naglatag kami ng mga banig at lahat ay nagsalo-salo sa mga pagkaing dala nila. May kantahan, sayawan at tawanan na umalingaw-ngao hanggang sa paglubog ng araw. Nang gabing iyon, pagkatapos naming ihatid sa kama ang pagod, ngunit masayang-masaya naming anak, tumayo kami ni George, sa dalampasigan, magkahawak kamay, pinapanood ang mga bituin. Masaya ka ba? Tanong niya. Tumingin ako sa aming maliit na bahay, kung saan ang ilaw sa kwarto ni Sofia ay nakabukas pa. Tumingin ako sa singsing sa aking daliri na kumikinang sa liwanag ng buwan. At tumingin ako sa lalaking katabi ko, ang lalaking minahal ko, iniwan, kinamuhian at ngayon, minamahal ko ulit ng higit pa. Sobra, sagot ko, isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Hindi perpekto ang simula natin. Nagkamali tayo. Nasaktan natin ang isa't isa. Pero siguro, kailangan nating pagdaanan ang lahat ng iyon para makarating dito. Dito, ulit niya, hinigpitan ang hawak sa aking kamay. Dito, sa San Felino. Dito, sa ilalim ng parehong mga bituin na naging saksi sa aming mga luha at pangarap. Dito, kung saan ang isang sawi at galit na pag-ibig ay muling nabuhay, pinagaling ng panahon, pinatatag ng mga pagsubok, at pinagbuklod ng isang batang nagngangalang Sofia. Ang aming kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng totoong buhay, ng totoong pag-ibig, isang pag-ibig na nagpapatunay na kahit gaano ka pakalayo mapadpad dahil sa pangarap, ang tunay na tahanan ay palaging nasa puso ng mga taong naghihintay sa iyong pagbabalik. Magkahawak kamay, naglakad kami ni George sa dalampasigan, ang mga paa ay hinahalikan ng dahan-dahang pag-alon. Sa aming harapan, ang malawak na karagatan. Sa aming likuran, ang tahanan kung saan natutulog ang aming anak. At sa pagitan naming dalawa, isang bagong simula. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Kung nakarating kayo sa bahaging ito, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa paglalaan ninyo ng oras, atensyon, at emosyon upang samahan sa paglalakbay sina Ava, George, at ang munting si Sofia. Salamat sa pananatili sa kanilang tabi, mula sa mapait na hiwalayan, sa mahabang taon ng pag-iisa, sa magulong pagkikita, hanggang sa matamis at pinaghirapan nilang bagong simula. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring napaka-personal na paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong habang isinusulat ko ang mga eksena, ramdam na ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Ava, ang galit at pagsisisi ni George, at ang inosenteng pagkalito ni Sofia. May mga gabing napapangiti ako habang tinatype ang mga sandali ng kanilang unti-unting paghilom, at may mga umaga ring sinalubong ko na may kaunting luha sa aking mga mata dahil sa sakit na kanilang pinagdaanan. Naging totoo sila sa akin, at umaasa akong naging totoo rin sila para sa inyo. Higit sa isang kwento ng pag-ibig, ang nais kong iwanan sa inyo ay isang paalala tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang sa taong nakasakit sa atin, kundi lalo na sa ating mga sarili.
Ito ay isang kwento tungkol sa pangalawang pagkakataon na hindi laging madali o perpekto, ngunit laging posible para sa mga pusong handang sumubok muli. At higit sa lahat, ito ay isang pagpupugay sa katatagan ng isang pamilya na ang tunay na pundasyon ay hindi kawalan ng problema, kundi ang pag-ibig na pinipiling manatili at lumaban sa kabila ng lahat. Ang tunay na katapangan ay hindi ang pagtakbo, kundi ang pagharap sa nakaraan at pagyakap sa isang bagong umaga. Ngayon, kung inyo pong mamarapatin, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang eksenang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang baon ninyo mula sa kwento ni na Ava at George? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga iniisip at nararamdaman ay napakahalaga sa akin. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, sana'y maibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, upang ang paglalakbay ni na Ava, George, at Sofia ay makarating pa sa mas maraming puso. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Lubos na nagmamahal. Ang inyong manunulat.